Hello guys! So for today's video ay magluluto na naman tayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung paborito kong California Maki. Wow! Sarap nun! Madalas pag may okasyon at hindi naman ako busy ay gumagawa ako nito. Kasi paborito ko to. Ang sarap kasi. So ang una kong ginawa ay kumuha ng bigas dun sa bigasan ko at hinugasan ko ng ganyan-ganyan. Ang bigas pala na ginamit natin ngayon ay Japanese rice. Pwede ka din gumamit ng jasmine rice kasi lagkitan din yon. Kung nagtataka kayo bakit ako nagpalit ng kaldero, kasi yung unang kaldero na ginamit ko ay hindi kasya yung bigas. Kapag kasinain ko na yun, aapaw yun. Kaya ginamit na natin itong pangmalakasang kaldero natin. At pagkatapos nga nun ay hinanda ko na yung mga laman sa loob. Laman loob? I mean, yung mga gulay at saka yung mangga na ilalagay natin sa loob. So, meron tayong ditong carrots, pepino, at mangga. O, diba? May pa-magic bang ganyan, no? At heto na nga at luto na yung kanin natin. Pinatay ko na yung apoy para hindi masunog. At habang iniin yun, ay tinatapos ka na tong paghiwa ng gulay. Kailangan mo lang talagang hiwain ng ganito. Maninipis na pahaba. Ayan, sa wakas natapos ko ding hiwain at hugasan. Ngayon, dito naman tayo sa mangga. Isang pirasong mangga lang ang ginamit ko dito. Ang mahal kasi ng mangga ngayon. Ang bili ko sa isang mangga, 100. Diba? Nakakalula yung presyo. So, hiniwa ko lang din ng ganyan yung mangga. Ito pala, mga buto-buto lang to. Tira lang to sa ginawang mango float. Hindi ko kasi mapigilan paglalaway ng mangga kaya tinikman ko na. At ito naman yung nagpapasarap talaga sa California Maki natin. Yung crab stick. Hindi na pala natin lulutuin to. Kaya kailangan yung paghihiwaan mo ay malinis talaga. Tsaka yung kutsilyo mo ay malinis. At para hindi ganun katigas yung carrots ay sinutay ko siya. Masarap din yung fresh kasi crunchy siya, pero mas masarap kasi pag may lasang ganito, sesame oil. Pag sinutay mo siya, magkakalasa siya. Ngayon naman ay handa natin yung panghalo natin sa rice. Ang ginamit natin dito ay rice vinegar, sugar, at salt. Yun lang. Oo, yun lang talaga. Gusto ko kasi yung medyo manamis-namis at maasim-asim. Pero yung vinegar talaga ay nakakatulong yan para hindi mapanis yung maki natin. Ito na nga yung Japanese rice natin, hinango ko na kasi lutong-luto na. Ngayon ay titimplahan na natin to. Nasa 2 kilo tong niluto kong kanin para mas madami talaga ang magawa ko. Ayan, at hinaluan ko na nga siya nung tinimpla kong rice vinegar. Kailangan mong mahalo ng mabuti to para lahat talaga ay magkalasa. So dito na tayo sa pinaka-exciting na part, yung pagbabalot na ng maki. Binalot ko muna ng cling wrap itong something na to. Tapos, kinuha ko na yung wrapper. Ang tawag dyan ay nori wrapper. So, bakit mo babalutan ng cling wrap yung parang kahoy na something yan, ganyan? Kasi para hindi dumikit yung kanin at yung nori wrapper. Ayan na, simulan na natin yung pagbabalot. Napaka-importante pala na may water ka sa side. Kasi kailangan mong i-dip yung kamay mo dyan para hindi dumikit-dikit yung kanin. Ayan. So, niroll ko na nga to ng dahan-dahan. Kailangan, maayos din yung pagkakaroll nyo para masikip siya, para hindi maluwag. Tingnan nyo yung una kong gawa, o diba? Medyo maluwag siya. Kaya dito sa pangalawa, kailangan sikipan ko na para hindi siya magkawatak-watak pagka hinati mo na siya. Alam ko sasabihin nyo, napakamatrabaho naman ito, bumili na lang. Oo, matrabaho talaga siya, pero nakaka-enjoy siya gawin. Tapos, mas madami pa ang magagawa mo. Wow, perfect yung gawa ko dito. Yan talaga ang ginagawa ko. Yung mga sa dulo kinakain ko, kaya pagkatapos kong gawin to, busog na ako. Yung iba naman, hindi ko kinakain pero may nag-aabang na niyan sa gilid ko. Kapag ka bumili ka ng ganito, nasa 8 to 10 pieces, magbabayad ka ng 150 pesos. Pero kapag ikaw gumawa nito sa bahay, sobrang dami ang magagawa mo. Tsak na buong pamilya mo makakakain. Hindi lang yung kain na tikim-tikim. Kain talaga na mabubusog ka. O diba, ang dami nang nagawa ko pero ang dami ko pang natitirang sangkap niyan. Ang isang tao kayang ubusin yung isang haba. Minsan nga, kulang pa. Tapos ang maganda pa, pag ikaw ang gumawa sa bahay mo, hindi tipid sa palaman. So, ikaw magtatansya kung gaano kadami ang ilalagay mo. Kung gusto mong diet ka, konting rice lang, tapos madaming gulay sa loob. O, diba? Ang sarap nun. Ayan, so isang balot pa lang to ng nori wrapper. Nasa 10 pieces kasi ang laman sa isang ganon. Hiniwa-hiwa ko na. Tapos ito palang maliit ay papamigay ko. Bibigay ko dun sa kaibigan ko. Sobrang dami ko nagawa. Hindi pa kasama yan yung mga buo pa, nasa ref pa. Hindi na ako nakapag-montage kasi excited na sila kumain. Yun lang. Bye-bye me!